So, good day, everyone. And today we'll be interviewing one of our modern day heroes, an overseas Filipino worker. This interview aims to learn about the experience, challenges, and sacrifices that our OFWs face while working abroad. So, first of all, I would like to thank you, ma'am, for taking the time to share your time with us. Mm. Ma'am, can you please introduce yourself? Gamay lang. So, um, ako dahil si Sherlyn saka seafarer and na 32 years old na nasa Laud. So, what were the main reasons you decided to work abroad po? Actually, ang reason nako personally is para sa akong self. Like, wala. Dagan nag-ingon saan. Nadunggan na ako ni siya. Dili manggugo confident. Dili ko pang ano lang sa akong self kung itry lang nako kung kaya nako like nana. Before nga nag-left ka sa Philippines, what were your expectations about life and work in your host country or current country? Like sa first time nga ni-left ko sa Philippines, wala jud wala ko expectation. Ang ako ra yung ano is nahadlok ko. Ang ako rang ano is kaya ba nako murag inana bitaw. Siyempre layo ka sa imong family, wala kay ulan. And then katong naa ko on board, siyempre hadlok gid kay wala ka kabalo sa mga tao, sa as in usab tanan. Wala ko yung gi-expect atong nga time. Ang ako ra gud is like unta maka-survive ko sa akong gisudlan na pag-bark ko. How did your family react when you told them na you were leaving na? Like happy sila pero at this same time madlok kay nalayo. First time nako nga nilayo sa ila that time. Pero at the same time supportive akong family. How would you describe your work environment and your daily routine? Daily routine? Dili man gyud is everyday is Monday because wala may day off. Wala may off. Like everyday may trabaho. Like 10 hours to 14 hours a day ang duty diri. And to kapoy siya. Dili lalim man trabaho diri. Like parehas sa istorya sa uban nga sana all hayahay pero lahi. Kung ikaw na diri like kapoy. Pero syempre di mo jud ka mo post og kakapoy no mo post jud kag sa imong nakasagawas mo post ra kag hayahay pero ang trabaho ginamo diri is 10 to 14 hours a day is dili sayon. Wait, ang akong trabaho is na ako sa kitchen, especially sa kitchen is init. Init, delikado syempre kay naka sa mga fryer, mga grill, yung kabalong mga panghitabo. Tas aside pa sa among trabaho, syempre na may maengkwentro pod nga mga bad weather, na mga shipwrecking. Ngon sila, gamay ra ang balod kay dako among barko pero dako man ang balod diri. Nako, wala mo na among mga challenges diri pod sa akong sa among trabaho. So, next is, what was the most challenging part of adjusting to a new country or culture? Sa cultures sa mga like sa tao is malingaw ka.
malingaw ka na makurat ka nga naa day taong nga inanha nga inan kanang bag-o sa imong bitaw na Filipino culture man gud is mga sensitive nya conservative and diri lahi like culture shock jud ka diri, which is good pod para sa imo kay na kay ma-learn na bago nga culture para sa mga tao nga abi nimo na-meet na nimo ang mga worst nga tao pero thankful ka kay kana ding worst nga gi-expect nimo wala ra day na sa ubang tao. Ambot lang og magets ko ninyo pero lisod man gid kayo mo nang every time akong mga igagaw gusto sila nga mag-abroad. Ako gid silang nga mulayo sa ilang family para like grow bitaw nga as in kanang makadesisyon gani ka sa imong self. Kay lahi ra man gid og naka sa imong family or naka sa Philippines syempre dol ra man nimo ang pamilya. Kung layo ka like na jud nga desisyon nimo nga di mo kabalo family, wala as in makabalo imong mga friends like ikaw ra gyud ang mo decide nga ay makaingon ka ay kaya man din ako ni mga inana bitaw. Kaya naman din ako ni na motampo ko diri sa lain nga mga like lain nga culture nga wa ka kabalo nga inani sila inana bitaw. Sige nang katawa si Nashing. What are some of the biggest difference you've noticed between sa Philippines and your current nga asa ka karon? Like unsa nga difference sa Philippines og dili ko makaano kasi siguro sa barko magud ko. Dahil lahi mo gud ang ano diri. Og siguro di di ko maka-compare kung unsay difference sa ano kay nara man gud mi sulod sa barko like makagawas ra mi kung nami break time gamiton namo. Aside sa place nga different mura akong maistorya. How do you stay connected with your family and friends back? Internet like kinani Facebook like everyday ko gatawag sa family. Everyday. So, good afternoon po. It's my turn na po mag-ask of questions sa imo. Sige. What personal changes have you noticed in yourself since you started working abroad? To appreciate everything in life. Okay. Next Gana na question gyud. po. How was your income as an OFW affected your family's financial situation? Yes, very. Kaya siguro kay mahatag na lang ko ilang gusto na like makatabang na ko sa ila ha. As wala pa man sagoy family so like halos sa akong income siguro naa sa ila. Next question. What are your goals or plans for the money you've earned? For now, wala pa gid ko na save. Pero siyempre di ba matag na ang panahon like lisod lahi ra gyud og layo ta no. So importante jud kay nga magtigom og magnegosyo na lang na duol ra ka sa family nimo. Kay labi na sa panahon karon nga wala di na matag na. So dapat duol ra gyud mo sa imong family. Kana. Okay, mo jud. Next question. Do you plan to continue working abroad or do you hope to return to the Philippines for good someday? Like sa amuhang sa amo ang nature of ano man good is
dili mi pareho sa land base nga minimum of 2 years aya sila makauli. Ang amo is naa sa 8 months to 11 months maximum pwede na mi mo uli, and then naa lang may 2 months nga vacation tapos balik isag ulit. Sama nang dili ra kayo mi mingaw, pero at least dili sing sa land base na medyo dugay jud. Knowing what you know now, would you make the same decision to work abroad? Yes. Because the experience man gyud is di gyud kabayran. Like muna akong permintingon, like dahil mga plano sa ako, experience gyud sa kinabuhi gyud dili mabayaran. If you want to try something, try something. Mura gyud. Okay, next question. What do you think is the biggest misconception about OFWs? Ambot lang ka, pero siguro lahi-lahi siguro ang tao, no? Siguro naalam ta gina-expect nga something, pero wala ra kay ko gi-expect as a OFW, no? Siguro kay dali ra mi makauli. Like dili pareho sa land base is ano gyud lisod kay dugay. Okay, last question na po. What advice would you give to a Filipino who is considering working overseas? Advice? Like, for me, para sa mga OFW is, kung gusto ka mag-OFW, imo yung dalon is, imuhang yung nalakas ng loob. Pasensya, taas nga pasensya, kay syempre, wala ka kabalo sa mga tao. And, yeah. Just, i-follow lang gid imuhang gusto sa kinabuhi. Kay, like, dili lalim may mong OFW na layo ka sa family, labi nagnanay na kay mga anak. Pero gina-push gina nila kay syempre na sila mga pangandoy, ay mga goals, kay pamilya, ana. Okay, thank you, Kayo Mom, for sharing your time and thoughts with us today. And we truly appreciate your openness and valuable insights. Thank you, Kayo Mom.